Okay, next problem. So determine the magnitude of F1, F2, and then F3 for the equilibrium of the particle. So, ibig sabihin kapag ganito yung nakita nyo, yung problem, so kapag nakita ka nitong line na ganyan, ibig sabihin, yung force natin ay nakalay sa XZ plane. No? And then again, ito, nakalay naman sa XY plane. And then, ito din, nasa XY plane. Tapos, ito, nasa YZ plane. So, kapag ganyan, kunin lang natin yung mga component niya, no? Again, hindi na kailangan ng free body diagram, drawing na yan dyan. So, using summation ng forces along X is equal to 0. Ano-ano yung mga forces along X? So, nandiyan dyan si yung component ito, F1. So, that is equal to F1. Since naka-adjacent yung angle sa X, so you will use cosine of 60. Then, ano pa yung mga forces along X? Nandiyan dyan si F2, no? Ito, papunta naman siya sa positive X. So, that is plus F2. And then, ang slope niya, no? So, kung makikita nyo yung slope niya sa along X, that is 3, and then 4, 5, no? So, ibig sabihin, 3. Yung component niya, that is 3 over 5 plus F3 times, ang component ni F3 ay, ayun, naka-adjacent yung angle. So, we will use the cosine of 30. Ano pa? So, wala na, no? Equal to 0. Using summation ng forces along Y. So, ano-ano yung mga forces along Y? So, nandiyan dyan, ito. Y pala, sorry. Ito. Si F3, tapos si F2, tapos yung 800, no? So, that is equal to summation ng forces. So, F2, so negative. F2 times, ano yung component ni F2? Kung makikita nyo, that is 4. So, that is 4 over 5. Minus si F3. So, yung angle natin is naka-opposite sa component na F3Y, that is sine of 30. Si F1 wala na, plus 800. O, yung component naman nito. So, 800, naka-opposite again yung angle. So, using sine of 30 equals to 0. So, next equation, we will use summation of forces along Z. That is equal to 0. So, that is F1. So, ano yung mga forces along Z? Ito naman si F1. So, that is equal to F1 times sine of 60, no? Kasi yung angle, again, naka-opposite sa component. So, minus 800 cosine of 30. So, bakit cosine? Dahil yung angle niya, no, naka-adjacent sa angle. Kaya cosine, so katawan. Equal to 0. So, we have, again, 3 equations, 3 unknowns, no? Okay. So, pwede mong gamitan ulit siya ng calculator. So, we will get F1, F2, and F3. So, open ko lang yung calculate. Mode 5. O, AC mo lang. Mode 5 to pala ito. Mode 5 to. So, ang x natin is cosine of 60. 3 over 5. Cosine of 30. 0. 0. Wala tayong F1. Tama? Negative 4 over 5. Negative sine 30. Then, transpose natin si 800 sine 30. So, magiging negative. Negative 800 sine 30. And then si F1, meron sine 60. Then, wala tayong F2, 0. Wala tayong F3. Then, ita-transpose natin to. So, magiging positive 800
cosine of 30. So the F1 is equal to, sorry, kinasulat, 800 newtons. And then si F2, 1390.993 newtons. Si F, grabe. May mali ba akong double check? F1 cosine of 60, that is 3 over 5. 3 over 5. And then, I minus si F3 cosine, no? So, kung makikita nyo, that is minus. So, palitan ko lang. Gawin ko minus to. Okay, so negative. Si Fy, negative, negative, positive. So, ulitin ko lang yung pag-i-input ng calculus. So, papalitan lang natin si negative cosine of 30. 800, 147.469, then 564.050. Then, lang natin yung final answer. So, kamali lang. Thank you. Nagigets na.